morning mga ka-viewers. Gandang umaga, magandang araw sa ating lahat. Narito po muli ako para ibahagi sa inyo ang napaka-gandang araw na ito na kung saan samahan niyo po ako maglakbay habang pinapanood niyo po ang video ito. Punta po tayo sa lugar ng General Tinio, Nueva Ecija. Kaya naman, i-enjoy po natin araw-araw ang ating buhay habang tayo binibigyan ng pagkakataon ng Diyos para ang buhay na ito ay ma-enjoy po natin. Kaya minsan pa, manalangin po tayo na tayo ay patnubayan, gabayan, protektahan at maranasan natin ang divine protection ng ating Panginoon sa tuwing tayo ay maglalakbay. Kaya naman, tayo ay umasa, magtiwala at manampalataya na ang Diyos ay palaging nandyan para tayo ay gabayan. Bibisita po tayo sa isang farm na kung saan ay ma-enjoy po natin ang magandang nilikha ng Diyos at the same time ay papasyal po tayo sa isang magandang lugar na kung saan ay kinreate ng Panginoon ang isang amazing place na ating matutunghayan. Sa lugar ng Nueva Ecija ay talagang hindi lamang siya gulayan, palayan, kundi ito ay meron din tayong mga tourist spot na talagang pwedeng pasyalan. Kaya tayo na, samahan niyo po ako na makita ang ganda ng nilikha ng Diyos. At ma-enjoy po natin habang tayo ay sama-samang naglalakbay papunta sa General Tinio, Nueva Ecija. Makita natin na ang Diyos ang nagbigay sa atin ng oras, panahon, buhay, lakas. Sabi nga, habang may buhay ay mayroong pag-asa. Sa kabila ng pandemic na ito, bagamat mahigpit ang mga travel, pero alam po natin sa tamang dokumento at tamang hinihingi at protocol ng ating gobyerno, pwede pa po tayo makarating sa iba't ibang lugar. Kaya ang araw na ito ay i-enjoy po natin ang ating buhay. Why? Kasi ito ay kaloob ng Diyos para lahat ng ating gagawin ay mabigyan ng kapurihan ay ang ating Panginoon. Minsan pa, tayo po ay sama-samang pupunta sa aking lupang sinilangan. Salamat dahil andyan po kayo at binabati ko po kayo lahat ng isang magandang araw sa ating lahat. Kaya naman napakaganda na makita na tayo ay makapunta sa isang farm na kung saan ay ma-enjoy po natin at makikita po natin na bagamat mayroong taong ginagamit ang Diyos para magtanim, magbungkal ng lupa, ngunit makikita po natin after niyang magtanim, si Lord ang magpapatubo. Si Lord ang magpapamulaklak. Si Lord ang magpapabunga. At makikita natin, papasyal tayo sa isang farm na kung saan ay talagang hitik na hitik, punong-puno ang bunga ng gulay, ng prutas, at meron din tayong makikitang masarap na chicken ititinola. Kaya
Andiyan na po ba kayo? Sama po kayo, dapat nanonood po kayo ng video pong ito dahil may enjoy nyo po ang ganda ng mga lugar na ating pupuntahan. Ayan, nakarating na po tayo sa General Tino, Nueva Ecija. Sakop po ito ng Pilipinas, hindi ng China. Kaya naman, pwede po tayo mamasyal nang walang magbabawal. Ayan, ito po ay isang upuhan. Hindi po upuan ha. Upo, gulay na upo. Ayon sa bahay kubo. Ayan. Upo't kalabasa at saka meron pa labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid-ligid ay puno ng linga. Yun, no, mga kapatid, no? Ang sarap mamasyal dahil makikita po natin ang bunga na kung saan ay pinaghirapan ng isang magtatanim o isang farmer o isang magsasaka. Mas masarap po mamasyal sa mga ganitong lugar kaysa sa mga park o kung saan mang. Higa nga, makikita natin na napakaraming tao. Pero sa panahon ngayon, dahil pandemic, mas maganda dito tayo mamasyal. May enjoy po natin yung mga nakalawit na bunga na kung saan ang Diyos ang nagpapabunga po niyan, hindi po ang sino pa man. Ang kaya lang gawin ng tao, magbungkal ng lupa, magdamo, at i-prepare ang isang sakahan o isang farm para makita natin ang ganda ng nilikhang ito ng ating Panginoon. Kaya minsan pa enjoy po natin yung ating pagbisita sa isang farm na ito. Ayan, oh, talagang apakaganda. Talagang press na press ang hangin. Ayan, yan ang maganda po sa isang probinsya na kung saan ay talagang masasabi natin na talagang ang hangin ay wala pang masyadong pollution compare sa Maynila. Talagang makikita natin ay wala na masyadong puno, walang halamanan, walang kabukiran. Kaya talagang ang mga tao ay polluted na. Kaya pagka nandito ka sa probinsya ay talagang pati isipan at damdamin mo ay malilinis dahil walang pollution. Kasi maraming pollution yan. Pollution ng problema, pollution ng COVID, ayan, marami tayong pollution sa buhay. Pero pagka andito ka sa farm, press lahat. Press ang gulay, press ang chicken, press ang prutas, ayan, yung mga yan, ang sarap niyan. Talagang may enjoy po natin ang lahat ng mga press, ayan, ako, sarap. Pag naigisa natin yan, nahaluan ng native na manok, ay talaga naman sasabihin natin, wow, thank you Lord. Na-enjoy natin ang buhay. Yan, no, talagang may alagang manok, talagang huhulihin yan para maitinola, maiadobo. Yan masarap dyan eh. Mailitsyon. Yan, no? Native, talagang walang turok. Walang chemical na makakain tayo sa mga native na manok na yan. Dahil ang tinutukan niyan ay mga talagang uod, palay, yan, no? Ayan na, kakatay na. Sarap niyan pagka talagang may papaya pang halo.
tinola. At ang dahon ay yung dahon ng sili ang ilalagay. Naku, sarap. Nakakamiss. Pwede rin namang sinampalukang manok. Ayan, sarap nyo. Yun. Punta po tayo dito sa kalamansian. Diba? Ayan dahil bunga. Hitik na hitik. Lagay itong 2021, bagamat pandemic o meron tayong tinatawag na COVID-19, ay talagang fruitful po ang 2021. Mabunga po talaga. Kaya sama-sama po tayo na tingnan at panoorin ang nilikha ng Diyos dahil ang tao ay talagang ang magagawa lang, ulitin ko, magtanim. At pagkatapos magtanim, makita natin, si Lord ang bahala doon. Kaya sabi sa kasabihan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Tama po yun. Wala pong pagkakamali ang mga matanda noong unang panahon sa kasabihan pong yan. Kasi kita nila ang buhay, kahit anong pagsusumikap, kahit anong gawin ng tao, kapag wala ang Diyos sa buhay niya, wala at wala at wala at wala pa rin. Ulitin ko po, wala at wala at wala at wala pa rin. Kasi sabi salita ng Diyos, I can do all things through Christ gives strength in me. Si Lord Jesus talaga ang susi at daan. Kaya natin kaya magtanim, kaya kaya nating umani, kaya kaya nating magbenta ng ating mga ginagawa dahil kay Jesus. Sabi doon, siya ang nagbibigay ng lakas, sigla, excitement, at marami pang iba. Kaya sabi nga, wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa ating buhay. We can do nothing without God. Yun po ang totoo. Kaya itong ating buhay ay pagkatiwala natin sa Diyos. Bagamat sabi nga ni Solomon, okay lang i-enjoy ang buhay. Pwede kang uminom, kumain, magsaya, pero nire-remind tayo, dapat kasama ang Diyos. Huwag kalimutan ang Diyos. Dapat tayo ay nabubuhay hindi para kumain lang, hindi para matulog lang, hindi para mag-enjoy lang, kundi nabubuhay tayo para sa Diyos o para sa kapurihan ng Diyos. Kaya itong araw na ito ay ma-enjoy po natin dahil tayo ay binibigyan pa ng pagkakataon, ng oras, araw at buhay para gawin natin ang kalooban ng Diyos, hindi ang ating kalooban lamang. Kaya ito po ay habang ipinapasyal ko po kayo sa isang farm, ay talagang makita po natin na ang tao ay binigyan ng lakas ng Diyos para maging masipag, hindi para maging tamad. Ayan, yun po yung magandang salita po doon. Ulitin ko po, binigyan tayo ng buhay ng Diyos para maging masipag, hindi para maging tamad. Ayan. Marami pong tatamaan, pero dapat tamaan. Baka isa po ako doon, pero babaguhin tayo ng Panginoon. Hanggang sa matuto tayo na kung saan. Kaya nakakaranas ng gutom, hirap ang tao dahil nagpapabaya sa kanyang sarili at buhay. Ang tatamaan po rito talaga ay yung mga taong tamad. Pero sa mga ating napapanood, nakita natin, talaga ang tao ay may potensyal na maging masipag. Ilan lang naman po ang tamad. Pero nawa, yung masisipag, wag na mahawa sa tamad. Kundi ang tamad ang mahawa ng masipag. Tama po ba? Yun, no? Sarap tingnan.
kapag ka nakita na po natin yung mga fruits o yung bunga ng ating pinaghirapan, talagang nakakatuwang tingnan at pagmasdan. Dahil ito yung ating bunga ng ating pinaghirapan. Kaya hindi puro hirap, kundi talagang merong sarap. Sabi nga, kung may hirap, may sarap, may ginhawa. Mahirap na maranasan yung puro sarap at puro ginhawa kung wala namang hirap. Hindi po natin ma-appreciate ang lahat ng ibibigay sa atin ng Panginoon. Yan! Andito na po tayo sa kung saan ang sikat sa General Tino Nueva Ecija ay ang tourist spot na Minalungaw. Ayan, pinupromote ko po sa inyo, no? Ang Minalungaw ay talagang isang magandang, hindi lang pasyalan, kundi press na paliguan na ipinagkaloob ng ating Panginoon. Ito po, inuulit ko po, ang pangalan po ng lugar na yan ay General Tino Nueva Ecija. Yan po yung tinatawag na Minalungaw. Ayan, ligo na po tayo. I-enjoy po natin ang paliligo. Talaga naman, ang lugar po na ito ay dinadayo. Ayan, punta po tayo sa Papayahan. Dahil ang General Tino Nueva Ecija ay binansagang papaya. Kaya from Manila, sa Cubao area, ay nandun po ang Baliwag Transit. Ayan, pinopromote ko po sa inyo ang Baliwag Transit. Ito po yung transportation para makarating po tayo sa General Tino Nueva Ecija. Ang signboard po niyan ay merong Kabanatuan, Gapan, Papaya. Ayan. Meron pong papaya na signboard ang pauwi o papuntang General Tino Nueva Ecija. Nakakatuwa po sa General Tino Nueva Ecija dahil ang papaya, kaya binansagan siyang papaya, ay talagang very amazing ang Panginoon sa lugar ng papaya. Dahil marami po talagang papaya po rito, kaya tinawag siyang papaya ang General Tino Nueva Ecija. Marami pong papayang tumutubo kung saan-saan. Talagang nakakatuwa po. Yan na po, no? I-enjoy lang po natin habang tayo po ay nagre-repress ng ating pagal na katawan. Kaya nag-i-invite palagi ang ating Panginoong Kristo sa Matthew 11:28, lumapit kayo mga nangapapagal, nabibigatan lubha, sa akin ay mayroong kagaanan at kapayapaan, kaligayahan na hindi nyo matatagpuan sa mundong ito, kundi sa akin lamang. Lahat ng empty o kakulangan sa ating puso at buhay ay Panginoon Jesus lamang ang makapagsusupply. Kaya enjoy po natin ang buhay na kaloob ng ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon ay talagang puno ng habag, awa at biyaya sa buhay ng mga tao. Minsan nga lamang ang ating kaisipan ay minsan ay lumilihis at dinaayon sa kaisipan ng Diyos, sa kalooban ng Panginoon. Pero lagi tayong mayroong pag-asa. Ulitin ko po, lagi po tayong mayroong pag-asa at opportunity para gawin at sundin ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya minsan pa nais ko po kayong imbitahan na mag-subscribe sa aking YouTube channel, Benji Senyar. At dito naman sa Facebook page ay makita po natin, pwede po tayo mag-like, mag-share, mag-comment. At kung kayo ay nabe-bless sa aking sineshare na magagandang videos at talagang makakarating po kayo kung saan-saan, ay ma-enjoy po natin. At yung mga salita ng Diyos, mensahe ng Panginoon,
na inyong napapakinggan, kung nabe-bless po kayo, ay talagang sabi nga, kapag pinagpala nyo ang lingkod ng Diyos, pagpapalain kayo ng Panginoon. According to Genesis chapter 12 verse 3, sabi doon, kung sino ang magpapala sa iyo, ang pangako kay Abraham, kung sino ang magpapala sa iyo ay pagpapalain ko. Yun ang sabi ng Panginoon. Ngunit kung sino ang susumpa sa iyo ay susumpain ko. Saan ka? Dapat i-bless mo na ang lingkod ng Diyos kaysa sumpain. Kasi kung ano ang ginawa mo sa iyong kapwa, ay yun ang ibabalik sa iyo ng Panginoon. Kaya ako i-bless nyo po ako. Sa pag-subscribe nyo, ay pagpapalain po kayo ng Panginoon. Nawa, maging kapaki-pakinabang po ang vlog na ito, ang video ito, na kung saan ay makatulong. Dahil ang aking ibinabahagi po lagi ay hindi lang pampisikal, kundi pang spiritual na kaalaman. Sabi nga, physical and spiritual education ay napakahalaga. Kumpleto po ito, full package, na wala ka nang hahanapin pa kapag ka ikaw ay may problemang pisikal, problemang spiritual, problemang emosyonal, problemang mental. Lahat na po ay masusolusyonan sa tulong ng Panginoon. Kaya minsan pa, enjoy po natin ang buhay. Dahil ang buhay ng tao'y nagbabago. Ang puso'y nililinis ni Kristo. Kahit na anong sama't nagkasala, ang Panginoon ay babaguhin niya.